Mga aktor na bakla na hindi naglaladlad at may lalaking karelasyon. Kinumpirma ng iilang artista na sila ay mayroong relasyon sa parihong kasarian. Ngunit may iba din na naging laman lang ng mga issue. Gawin nating laman sa kwentong ito ang mga aktor na sinasabing may mga lalaking jowa at mga artistang isinapubliko ang kanilang same-sex relationship. Piolo Pascual. Si Piolo ay mayroong isang aktor na nalink sa kanya. Yan ay si Sam Melvi. Usap-usapan ng karamihan na nagsasabing silang dalawa ay may tinatagong relasyon noong sila ay nagsama sa isang proyekto at naging malapit sa isa't isa. Ngunit dinideny nila ang isyong iyon at hindi pa rin direktang nagsalita hinggil sa kanilang relasyon. Marami na rin ang nakakaalam sa kanila na may namuong kakaiba sa kanilang dalawa. Ngunit, sina Piolo at Sam ay parehong hindi inamin ang nasabing issue. Pati na sa mga interview ay hindi din nila tinanggap na may romantic involvement sila at pilit silang lumayo sa mga ganyang usapin. Si Piolo ay kilalang napaka-pribado sa kanyang sariling buhay. Bukod kay Sam Melvi, na-link din si Piolo nang nilabas ni Mark ang kanyang libro na may blind items doon tungkol sa isang post, male celebrity friend na na-link sa kanya. At dahil dyan, maraming netizens ang nagsabi na posibleng si Piolo ito pero walang kumpirmasyon. Na-link din si Piolo kay Eric Santos at sa fashion designer na si Ino Soto. At ito pa, Mark Heras. Na-link si Mark Heras kay Jojo Mendrez dahil sa mga kumakalat na chismis at blind items na naglalahad na may special na namamagitan din umano sa kanila. Ito'y kasunod ng nangyaring sorpresang pagpunta ni Mark sa album launch ng singer na binansagang The Revival King. Binigyan ng ibang kahulugan ang pagdating ni Mark at ang pagbibigay niya ng bulaklak kay Jojo habang inaawit nito ang kantang "Nandito Lang Ako". Tinapos ni Mark ang chismis na namamagitan sa kanila ng singer. Bago rito, binigyang diin naman ni Jojo ang chismis dahil nakita silang nagkasama sa isang hotel sa Parañaque City noong February 5, 2025. Tumawa na lang si Mark sa mga kumakalat na kontrobersyang kinasasangkutan. Pero siya ang higit na nakinabang dahil dumami ang trabaho niya mula ng pagchismisan ang mga balitang lumalabas hinggil sa kanyang pagtatanghal sa isang gay bar. Nakatutok ngayon ang atensyon ni Mark sa bahay na ipinatayo nila ng kanyang misis na si Nicole Donesa na nagdadalang tao, Boy Abonda. Nagtagpo sina Boy Abonda at Bong Quintana noong 1983 sa pamamagitan ng kanilang mga kasamahan sa industriya. Inihayag ni Boy na nagsimula ang kanilang relasyon sa isang simple at natural na paraan at hindi nila inakala na tatagal ito ng higit sa 10 taon. Si Bong Quintana ay isang executive sa Department of Tourism, samantalang si Boy Abonda naman ay nag-umpisa pa lamang noon sa kanyang karera sa media at public relations. Sa likod ng kanilang busy life, naging matibay ang kanilang pundasyon dahil sa pagkakaintindihan, respeto sa isa't isa at pagmamahalan. Nabatid sa ilang panayam, sinabi ni Boy na si Bong ay isang napakatahimik at pribadong tao na malayo sa kanyang personalidad bilang outspoken TV host. Naging matatag ang kanilang special na relasyon dahil sa kanilang pagiging unique at pagiging supportive sa isa't isa. Kahit na hindi sila kasal, madalas sinabi ni Boy na si Bong ang kanyang forever at buo ang kanyang paniniwala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kasal kundi sa pananatili sa isa't isa maging sa paninindigan. Ayon Perez, nag-umpisa ang special na relasyon ni Vice Ganda at Ayon Perez sa noon-time show na It's Showtime, kung saan nagsimulang lumabas si Ayon bilang Kuya Scort sa segment na Miss Q&A noong 2008. Sinabi ni Vice na nag-umpisa ang kanilang romantic relationship nang hindi inakalang naging magkaibigan muna sila at unti-unting nahulog ang kanilang loob sa bawat isa.
at inakala lamang ni Vice ganda noong una na simpleng pag-aalaga lang ni Ayon ang ipinamalas nito, pero sa kalaunan ay naging halatang may special itong nararamdaman para sa kanya. Ngunit hindi maiwasan ni Vice ang pangamba na baka hindi seryoso si Ayon o iniisip lamang niya ito ang pressure sa showbiz. Ngunit pinakita ni Ayon na tunay ang kanyang pagmamahal kay Vice, naging matyaga ito kay Vice at tapat sa relasyon nila. October 2019, opisyal nilang inilahad sa publiko ang kanilang relasyon sa isang episode ng Gandang Gabi Vice. At emosyonal ang dalawa sa pagbahagi ng kanilang pag-iibigan. At mas naging open sila sa kanilang relasyon hanggang sa sila'y ikinasal sa isang commitment ceremony sa Las Vegas noong October 19, 2021. At may isa pa, Raymond Gutierrez. Ang karelasyon ni Raymond Gutierrez ay si Robert William. Ito ay isang abogado. Proud na ipinakilala ni Raymond si Robert sa publiko noong June 2022 sa mga pictures sa social media. Based sa isang article, nagpasya umano si Raymond na ilantad ang kanilang relasyon dahil sa mga stalker. At sa mga ulat naman, sina Raymond Gutierrez at Robert William ay unang nagkita sa isang dinner sa isang restaurant sa Los Angeles. Kaya, anong pananaw nyo dito sa ating kwento? I-comment nyo lang sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At ako ang inyong Ate Bibi. Bye bye bye! See you in my next video!